Kapidongski TV. Andan din po si Kapidongski. Ito nga si Kapidongski, padada yan eh. Nabudunsor, Kapidongski. Erica May Surita, may matinding dahilan kung bakit umalis sa Kalingap. Mga fans sinabihan si Erica na kinain ang kanyang mga pinagsasabi. Hindi pa talaga naka-move on ang mga fans sa nangyari kay BB Girl na sa isang idlap iniwan niya sa iri ang mga fans at ang Team Kalingap. At sa live nga ni Opa Edo, halata talaga na naapektuhan si Opa Edo sa mga nangyayari. Makikita mo talaga na nanghinayang talaga si Opa Edo sa nabuong pagtitinginan, pero sinabi naman ni Edo na nag-uusap pa rin sila ni BB Girl Erica. At bago natin ipagpatuloy, please like this video at suportahan po natin ang channel ng mag-amang Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab, pati na rin si Kalingap Edo. Deserve rin suportahan ang channel ni Opa Edo lalo na ngayon sa nangyari. At ito na nga, malaki talaga siguro ang dahilan ng pamilya ni Erica kung bakit ayaw na nila ng vlog sa Kalingap. Nagtataka ang marami dahil sa mga interview nila noon ni Kalingap Rab. Malaking pasasalamat talaga nila dahil nabago ang kanilang pamumuhay. At dito nga nakakapagtaka kung bakit bigla nilang iniwan sa iri ang Kalingap, na sabi nga nila napakaswerte nila na sila ang natulungan ni Kalingap Rab, at bakit ngayon pa na ayaw na nila magpa-vlog. Na ilang beses na nilang sinasabi na hinahayaan lang nila ang mga bashers, at may kasabihan pa nga ang ate ni Erica na si Ate May na more bashers more blessings. At kung napanood mo Miss Erica itong vlog ko na ito, ang dami naming mga fans mo na nagdasal na sana man lang maglabas ka ng kahit kunting video man lang at nagpapaliwag dahil ang daming fans na nalungkot dahil alam mo naman na kayo na ang pinapanood nila. Kayo mga idol, anong haka-haka nyo? Ano ang dahilan ni Miss Erica kung bakit bigla ang iniwan niya tayo sa iri? Comment down below at ating pag-usapan. Hanggang dito na lang, muli ang inyong lingkod, ang Bisayang taga Davao, Kapidongski TV, na nagsasabing ang Ginoo nagauban ka natong tanan. I love you all. Yung po, yung kahit ano pong hamon ng buhay, patuloy pa rin po, tsaka binibigyan po kami ng po, ni God, yung parang lakas po na loob para yung pagsubok po ng buhay, makayanan po namin yun. Tsaka po yung, yung part na nakilala po namin kayo po yung naging daan po kung bakit po kami nakaahon po sa namin. Nakaahon sa kahirapan po namin po. Ayun po yung pinapasalamat ko po kay Lord. Kasi po ngayon po, yung mga di po namin nagagawa po dati, ngayon po nagagawa na po namin. Tulad po pag kunyari po gusto po kami bilhin, nakakabili na po kami ng mga gusto namin. Kasi po dati hindi po namin yung mabili. Yung parang tinitingnan namin po namin, ang ganda naman niya, gusto ko niya. Kasi wala po talagang ng pambili. Kaya yun, tingin-tingin. Ganun. Ayun,